Nagtatapang-tapangan ka dito. O sige, murahin mo ako na murahin. Oy, bunutin mo, sige. Oh! Oh! Yun. Kitang-kita sa video, nakuha ng isang lalaki ang pamamaril sa kanya ng magsasakang kaalitan niya sa Peñaranda, Nueva Ecija. Hindi naman tinamaan ng bala ang biktimang magsasaka rin. Batay sa investigasyon, hindi pagkakaunawaan sa paggawa ng lupa ang pinag-ugatan ng alitan. Naarestong suspect at nabawi ang kanyang baril. Nahaharap sa reklamong attempted homicide ng suspect na walang pahayag. Hindi po tinanggap sa opisina ng House Secretary General ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Nasa ibang bansa kasi si House Secretary General Cheloy Garafil at hindi raw otorisadong tumanggap ang naroong opisyal. Ang isa sa mga grupong naghain ng reklamo, pinag-aaralan ng iba't ibang legal na hakbang na pwedeng gawin, kasama na ang pagdulog sa Korte Suprema. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ang ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ihahain sana ng grupong Bagong Alyansang Makabayan at mga kaalyado nito. Pero na magtungo sila sa Office of the Secretary General, tumanggi ang Executive Director ng tanggapan na tanggapin ang reklamo dahil nasa abroad si House Secretary General Cheloy Garafil. Ayon sa kanya, wala siyang authority to receive the complaint. Pinag-iwan kami ng kopya doon sa opisina na under the rules it is enough that we submit to your office at we expect that on Monday this will be transmitted to the Office of the Speaker. Ni hindi binanggit sa konstitusyon yung word na Secretary General. Ang House lang ang naglagay ng Secretary General, sinunod naman namin. Ang nakalagay doon, Office of the Secretary General. Ang grounds ng reklamo, betrayal of public trust, kaugnay sa umano'y maanumalyang flood control projects. Kasama sa mga ginawa raw ng Pangulo na ka-impeach ay ang paglalatag ng sistema raw ng korupsyon sa pamamagitan ng allocables, pag-abuso sa kapangyarihan sa paggamit ng unprogrammed appropriations at personal na pagkakasangkot sa budget insertions at kickbacks. Kasama sa mga ebidensya ng grupo ang Cabral Files, affidavit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagdetalya ng bilyong-bilyong pisong kickback umano sa mga senador at opisyal sa ehekutibo at transcript ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang nag-endorso ng reklamo ay sina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Kabataan Party List Representative Rene Co at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago. Nagtungo rin ang grupo sa Office of the Speaker pero walang tao roon dahil nakareses ang Kongreso. Ang panawagan natin sa kanya ay tanggapin ito, tiyakin na matanggap ito at tiyakin na maisama sa order of business. More than one impeachment complaint, sabay na i-refer sa Justice Committee para matiyak na kasama ang lahat ng ito sa iisang impeachment proceeding lamang. Handa naman daw silang bumalik sa Lunes kung kailangan. Ang maletang ito na puno ng mga dokumento, kalakip sana ng ikatlong impeachment complaint na biguring maihain ng grupo naman ng ilang dating opisyal ng gobyerno. Lahat sila nakasuot ng peach ribbon. This is the same color of ribbon that we wore during the successful impeachment of then COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Peach to impeach. Nag-iwan kami, pero hindi nila tinanggap. We attempted. Sa hindi pagtanggap nila, it is not only a violation of the rules, but of course of the Constitution. There is no discretion given to the Secretary General to reject, screen, delay, or block such filings. Ang binanggit na grounds ng ikatlong reklamo ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at other high crimes. Hindi pinangalanan kung sinong mga incumbent na kongresista ang nag-endorso ng reklamo dahil hindi naman daw ito tinanggap. Pinag-aaralan ng grupo ang iba't ibang legal options kasama ang pagdulog sa Korte Suprema. Why would we burden ourselves to go back here on Monday and be part of the moro-moro na alam naman namin yung scam impeachment ni De Jesus ang iti-take up nila. Ang tinutukoy ay ang impeachment complaint laban sa Pangulo na inihain itong Lunes.
na kung tatanggapin ng Justice Committee ay magbabawal na sa ibang impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon. The rules speak of file before the Secretary General. It refers to the office of the Secretary General, not to the person herself. Kasi pwedeng gawing excuse yan eh. Kung ayaw niya magpa-file, hindi siya sisipot sa opisina niya. Di ba? Pwede ba yan? Hindi naman siguro pwede yan. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Secretary General Garafil na tatanggap ng award sa Taiwan bukas, kaya wala kanina. Sabi ng Malacanang, handa ang Pangulo sa reklamo. Malakas po ang loob ng ating Pangulo na wala po siyang nalabag na anumang batas at hindi po siya gumawa ng anumang impeachable offense. Sabi ng palasyo, kagabi ay nanatili at inobserbahan ng Pangulo sa isang pribadong ospital sa Quezon City. The President spent the night under medical observation as a precautionary measure after experiencing discomfort. His doctors advised rest and monitoring, and his condition remains stable. Balik Malacanang na siya kaninang umaga. Dakong 4:00 ng hapon nang ilabas ni Palace Press Officer Claire Castro ang video kung saan kinumusta niya ang Pangulo. I'm fine. I'm feeling very different from the way I was feeling before. Naayos na yung problema. What happened was I now have diverticulitis. It's a common complaint amongst apparently people who are heavily stressed and people who are, I have to admit, growing old. Ang diverticulitis ay pamamaga ng bahagi ng large intestines na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa website ng Mayo Clinic, isang non-profit academic medical center sa Amerika, maaari itong magdulot ng diarrhea at pagdumi ng dugo. Pinaghihinay-hinay raw ng doktor ang Pangulo, pero tila imposible ito ayon sa kanya sa dami raw ng kanyang trabaho. Pero kanselado na rin ang nakatakdang pagpunta niya sa labas ng Metro Manila bukas. So sir, ano mensahe niyo doon sa mga taong nais na kayo mawala sa pwesto? Okay, huwag kayo muna masyadong excited dahil it's not a life-threatening condition. The rumors of my death are highly exaggerated. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Good news po para sa mga kasambahay sa Metro Manila. Simula po February 7, epektibo na ang inaprubahang 800 pisong aumento sa buwanang minimum wage. Ang paalala po ng DOLE, may karampatang parusa kung hindi po susunod sa minimum wage ang employer. Saksi si Von Aquino. Mula 7,000 pesos na buwan ang minimum wage ng mga kasambahay sa NCR, simula February 7, 2026, magiging 7,800 pesos na ito. Ito'y matapos aprubahan ng NCR Wage Board ang 800 pesos na aumento. Ayon sa DOLE NCR, ikinonsidera nila sa desisyon ng inflation rate at iba pang gastusin ng mga kasambahay. Wala namang petition for wage increase, but we opted to review the minimum wage ng ating mga kasambahay. Nung inanalyze namin ang data, kung ang nagiging sa 7,000 na yun yung current minimum, nakikita po namin na less than 300 lamang yung take-home pay ng ating mga kasambahay dito sa NCR. Pero kung ang kasambahay na itago natin sa pangalang Marie ang tatanungin, kulang pa ang 800 pesos na aumento. Siya nga raw na 10,000 pesos kada buwan ng sweldo. Hirap na pagkasyahin dahil 3 anak ang kanyang pinag-aaral. Hindi rin daw binabayaran ng kanyang amo ang kanyang mga social benefits tulad ng SSS at PhilHealth. Hiling sana magkaroon. Hindi ko po kayang sabihin sa pero sana po meron. Para rin sa assurance ko na nagtatrabaho para sa kanila. Ang kasambahay naman na si Mary Mapile, 8,000 pesos ang buwan ng sahod, na sapat naman daw dahil siya ay single pa. Saan usually napupunta? Sa family ko po. Ano papadala ka? Opo, hindi naman po. Siguro magtitira ako mga 1,500, ganon. Ganon po. Opo. Ang kanyang employer handa naman daw taasan ng kanyang sweldo sakaling ipag-utos ng gobyerno. I do it pag kaya ko. Tinataasan ko talaga. After all, konti lang naman.
Life is difficult now. Yung 8,000, hindi nga nila kayang i-manage yun sa pamilya nila. Ang DOLE NCR magsasagawa ng information drive kaugnay sa bagong minimum wage ng mga kasambahay. Paalala nila sa mga employer. Mag-comply po sa bagong minimum wage. Kung talagang hindi nagbabayad, may sanction po or penalty laban dito sa ating mga employers na hindi sumusunod sa minimum wage order. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino ang inyong saksi. Nasunog ang ilang karinderya at tindahan ng damit sa isang commercial area sa Monumento, Caloocan kaninang hapon. Tumagal ng halos 1 oras ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Isang fire volunteer na sugatan sa kamay habang isa pa ang nahirapan namang huminga. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng sunog. Nakatakdang basa ng sakdal si dating Senador Bong Revilla bukas para sa kaso malversation kaugnay sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Kanina inilabas ng DILG ang mga mugshot ng dating senador at ng 6 na kapwa-akusado niya. Saksi, si Marie Zumali. Nakadilaw sina dating Senador Bong Revilla at 6 na iba pang akusado sa flood control scam sa nakablur na mugshot nila na ipinakita sa media. Sila yung mga nakapiit ngayon sa New Quezon City Jail. I hope that clears everything na doon siya. I'd like to repeat, walang special treatment. Kung iniisip nyo na La Catedral ang bahay nila, kung ang titira niya ngayon, hindi po. He is a regular inmate in Payatas City Jail. Just to be clear. Pagpatak ng 1:00 ng hapon na simula ng oras ng dalaw ay isa-isang nagsidatingan ng mga kaanak ni Revilla, kabilang ang kanyang may bahay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado at anak na sina Gianna at Agimat Party List Representative Brian Revilla. May nagdala rin ng pagkain na pinapayagan ng patakaran ng BJMP. Hindi lang pwedeng magluto sa loob. Sinagad nila ang oras ng dalaw at bago mag-alas 5 ay nagsilabasan na ang mga bisita. Kung yung moral lang po ni Senator, Makikita siya sa tomorrow. nasa Sandigan po tomorrow. Kumusta po kayo? Okay naman po. Ayon sa DILG, may inilaang kwarto sa detention facility kung saan maaari raw nilang makapulong ang kanilang mga abogado. Bawal din ang gadget, maliban sa pakikipag-usap daw sa abogado. That is the only time na makagamit siya ng gadget para sa mga abogado. But otherwise, ang privileges ng senator ay pareho sa privilege ng shoplifter. Pare-pareho lang. Inulit niya ang paliwanag ng BJMP kung bakit nasa tigi-tigisang selda muna ngayon sina Revilla at sina dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, dating DPWH Bulacan 1st District Engineers JP Mendoza at RJ Dumasig, at dating Finance Section Chief at Accountant Juanito Mendoza. Dahil mandatory sa BJNP, kung bagong inmate ka, may 7-day quarantine para tignan kung may infectious disease na sa katawan mo. So after the 7 days, they will be incorporated into the general population. Nang tanungin kung nasasaktan ba siya sa sitwasyon. Of course. Sino sa inyo dito may kaibigan na nakulong? Diba? It pains me to see a friend go to jail. But my commitment to country goes beyond any friendship in this country. Uunahin ko muna ang bansa kahit ano mangyari. Hindi man masabi kung nakapag-adjust na ba si Revilla sa piitan, tiyak naman pumasa ito sa medical test ng dalhin sa New Quezon City Jail. Wala ring alam ang kalihim na medical condition ni Revilla, maliban sa katarata na ipinaopera na raw nito noon. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyo, saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.